Babawasan ni Senate President Cheese Escudero ang mga holiday sa Pilipinas. Ayaw magbawas. Binabayaran kayo ng taong bayan para magtrabaho kayo. Sarap naman ninyo. Puro kayo break. Pang Senado na limitahan ng mga holiday. Mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa. Kung may dapat bawasan at unang reviewin yung mga holiday, unahin nyo dyan sa Kongreso at Senado. Kayo ang pangunahing palamunin. Kayo ang pangunahing palamunin ng bansang to. Laki na ng pribileyo nyo. Ang ganda na ng sitwasyon nyo. Taong bayan na ang nagpapakain sa inyo. Sigurado kayo magsesweldo. Mahaba na bakasyon ninyo. Kayo muna ang magbawas. Gawin nyo rin sa sarili nyo na mula ngayon, hindi na kayo magdadagdag ng kung ano-anong mga bakasyon ninyo. Kasi inang punto ni Senator Cheese Escudero, ang ibig sabihin daw niya, hindi na magdadagdag. Nilinaw ni Senate President Cheese Escudero na hindi babawasan ang mga holiday sa bansa. Bagkus ay lilimitahan lamang ito para hindi na madagdagan pa. Malaki ang pinagkaiba ng gusto mong bawasan sa ayaw mo nang dagdagan. So hindi mo Ang babawasan? posisyon ng Senado, wag nang dagdagan. Sa ngayon, meron tayong 21 national holidays. Pag sinama mo yung local holidays, usually dalawa, so 23. Pag sinama mo yung dinadagdag pa ng presidente kapag may nasa sandwich na holiday, usually tatlo sa isang linggo yun, sa isang taon. So mga 26 holidays yan in a year. Okay. Tayo, yun lang ang ating bakasyon. Pero sila, yun rin ang kanilang bakasyon, may plus-plus pa. Yes. Meron pa silang sine die break. 30-day recess sila after the final session and before the next Congress. Matapos ang lumang session ng Congress, may 30 days sila in between, tapos na. Dun sa lumang session ng Congress, umaattend ba sila? Yun na nga sana sasabihin ko, Nakikita natin puro absent naman. Bukod sa holidays na ang karaniwang ating nararanasan, meron pa silang 30 days. Tapos meron pa silang December break, mid-December to early January. Sarap naman, di Mga ba? ano din, naga-out of the country yan sila mga ganyan. Direct. Kami pong mga congressmen and congresspersons during break, halos wala po dito sa bansa ang mga congressmen. Nakakapag-abroad pa nga kayo eh. Pinangangalandakan nyo sa buong Pilipinas na ang saya ng buhay nyo, ang sarap ng buhay nyo bilang mga public official. Tapos kesyo late o absent, kumpleto pa rin ang sahod na matatanggap nyo. Ang kakapal ng mukha nyong mga politiko kayo. Dapat baliktarin natin. Kayo dapat ang i-require mandatory attendance sa pagpasok sa opisina. Kayo dapat yung bawasan yung holiday. Kayo dapat yung kapag 1 minute na late, bawas agad sa sahod. Tapos pag overtime, walang matatanggap na additional. Thank you na lang. Tanginan nyo kasi pag gumagawa kayo ng batas, sinuhugot nyo sa hangin eh. Ba't di kayo lumabas ng opisina nyo? Nasa Pasay kayo, ang daming manggagawa dyan, no? Mag-interview lang kayo, tanungin nyo, makipamuhay kayo sa mga manggagawa para malaman yung pinagsasabi nyo. Hindi yung pagdidiskitahan nyo, pati holiday ng mga manggagawa. Tanginan nyo pala eh. Kaya sa Ichis, umayos-ayos ka. Kung lumalabas lang kayo ng opisina nyo, at nag-iisip lang kayo, ginagamit nyo yung utak nyo, kayong mga senador kayo, maiisip nyo kung saan binabawi yan ng mga manggagawa. Alam nyo ba na tuwing holiday lang nakakapagpahinga ng maayos sa mga manggagawa? Tuwing holiday lang nakakahilata, gumigising sa oras na gusto nilang magising, nakakapaglaban ng damit, nakakapunta sa mall, nakakapasyal, nakakapanood ng TV o ng show na gusto nilang panoorin, ng series. At kadalasan, ginagamit yan ng mga manggagawa para kumita ng extra, rumaraket, double pay. O bakit pagdidiskitahan nyo yan, yung mga holidays? Dyan na nga lang nakakapag-relax, dyan nakakabawi yung mga manggagawa. Bakit kayo mga senador kayo, ha? Nakaka-absent sa araw na gusto nyong umabsent. Hindi nga kayo on time magsipasok. May kaltas ba sila? May mga, hindi natin sure eh. Wala kang time in, time out eh. O mga staff nyo yung pumapasok ng maaga para magbukas ng mga opisina nyo at gawin yung mga trabaho. Tapos kayo papasok na lang sa opisina kapag hapon na. Ang mas malala, nauuna pa kayong umuwi. Ang mapayag ng mga senador ay kasunod ng rekomendasyon ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nakakaapekto umano sa productivity ang anyay masyadong maraming non-working holiday sa bansa. So that makes Filipino workers, especially those in the BPO industry, less competitive. So parang nagbabayad na sila ng 13th month pay, magbabayad pa ng isang buwan ba? Kung talagang concern si Cheese at yung mga senador sa competitiveness at productivity ng mga manggagawa, huwag niyong pagdiskitahan yung holidays. Alam nyo ang dapat na gawin? Itaas nyo yung sahod ng mga manggagawa. Buwagin nyo yung provincial rate, ipantay yung minimum wage, NCR, Luzon, Visayas at Mindanao.
Tiyakin nyo yung humane conditions of work. Gawing makatao yung mga lugar kung saan nagtatrabaho yung mga manggagawa. Tapos yung mga kontraktual, kasama na yung mga nandun sa agency. Tiyakin na maging regular, maibigay yung dapat na benepisyo na natatanggap nila. If the workers have more income to spend, if they are getting their benefits, and if there are humane conditions of work, then the workers will be happy. If the workers are happy, then the workplaces will be happy also. If the workers and workplaces are happy, then it will translate to more productivity and competitiveness of our workers. Yan dapat ang iniisip ni Cheese Escudero at ng mga senador. Hindi mo babawasan. Ang posisyon ng Senado, wag nang dagdagan. Kung kinakailangan pong magdagdag, bigay na. Iregalo nyo na sa kababayan Iregalo nyo na natin sa kababayan yun. natin. Ano ba naman ang isang araw? Ano ba naman ang 2 araw? Kikita pa nga yung iba eh. May malalalim pang problema na dapat lutasin para ma-improve yung productivity. Aminin nyo na kasi na sinusunod nyo yung dikta ng mga malalaki at mga bilyonaryong negosyante para bawasan yung mga holidays. Alam nyo ba mga boss na as early as 2014, tinutulak na ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP na bawasan ang mga holidays sa Pilipinas. Sinabi uli nila yan last year that they are backing fewer holidays in our country. Ayan mismo yung position ng mga negosyanteng yan, no? And the same narrative is being repeated this year. At ang kanilang spokesperson sa Senado, si Cheese Escudero. Yan mga boss ang pinakadahilan. Gusto na bawasan ng mga malalaking negosyante yung mga holidays. Not because they are concerned about the productivity of the workers, but they want to extract more billions of profits mula sa lakas at pawis ng mga manggagawa. Kaya mga boss, wag natin payagan to. Kung may dapat bawasan at unang reviewin yung mga holiday, unahin nyo dyan sa Kongreso at Senado. Kayo ang pangunahing palamunin ng bansang to.